Walang galang lang po no sa ating napapanood ngayon, doktor, may mga kunwari po tumatayo ngayon pero sila naman nag-aproba din itong kasalukuyang budget, di ba? Sila nag-approve nito pong budget na tinanggalan po yung nagkaroon ng zero appropriations po ang PhilHealth. Pero ngayon, meron daw mga nagtatanggol po dito sa inyong pinaglalaban. Meron ba ho naman tayong mga kaugnay sa Kongreso para ipaglaban itong figure na atin pong hinihingi kaninyo? Well, so ang nakikinig so far sa amin, si Senator Pia Cayetano and Riza Hontiveros. Pero syempre kailangan si Senator J.B. Ejercito is also sympathetic to our views and presents. So, pero kailangan syempre botohan yan at the end of the day, di ba? Opo. Tapos sa dulo niyan, magkakaroon pa ng bicameral committee meeting. So, balik na naman ang role ng Kongreso. Sa dulo niyan, pabalik na naman sa Office of the President. Re-reviewin na naman ng President. So, kailangan din ang tulong ng Pangulo. Kasi pangako niya yan zero balance billing para sa mga mahihirap. Siguro maganda, Dr. Dance, klaruhin lang po natin, magkano ba dapat, at the minimum, hango po sa pinanggagalingan ng pondo para sa PhilHealth. Ito nga pong maliban sa syntax, PAGCOR, PCSO. At the minimum po, magkano ba dapat po ang automatic appropriations sa PhilHealth, sir? So, ang automatic dapat for 2026 is 150 billion. 147. So, i-round off na natin sa 150 billion. Idagdag mo yung 60 billion na kinuha noong 2024. So, magkano na yun? Mga 210. Di ba? At 50 plus 6. Tapos yung pangatlo, is meron silang mga kulang na appropriation na binigay noong 2023 to 2025. Opo. Mga 350 billion yun. So, napakalaki. Kung add mo, 350. Opo. Plus 150, plus 60. Di mga 560 billion dapat. Kasi kung hindi natin sisingilin yan, di uulitin nila ng uulitin, hindi nila babayaran yung mga premium ng mga mahihirap na Pilipino. Oo nga po. Kasi nga po, dito ho naman hindi na siya mahirap intindihin. Actually nga po, tama ho kayo, no? Yung pong Supreme Court, we appeal, sa kanila pong sense. Opo, ng pakikidalamhati sa mga Pilipino, lalo na mga mahihirap o may sakit, dito po sa decision ating hinihintay kasi nga automatic appropriations ito. O nagginalaw kinalikot nila. Opo. Sa inyong pagtansya nga, dito po sa inyong ginawang statement, ang mga total ay 255 billion since 2023. Ito po lamang ay para nga doon sa national subsidy ng premiums based on sin taxes, PAGCOR, and PCSO, etc. Okay. So, sa ngayon po, nagdedebate sila para po sa budget ho ng PhilHealth. At ang sinasabi ho nitong mga sponsor nito, baka daw po umabot sa 113.262 billion yung subsidy na sinasabi nila. Tama ho ba ito? Palagay po ninyo, subsidy at 113.262 billion po ang kanilang ibibigay? Kulang yon, Ted. Kasi ayon sa batas, lahat ng indirect members dapat subsidize ng national government ang premium nila. So yung mga indirect, sila yung mga hindi kaya magbayad ng premium, So dapat sa gobyerno galing, pupunin yan sa tobacco tax, sa PAGCOR, tsaka sa Philippine Charity Sweepstakes Office. So kung bibilangin natin yung number of indirect members, multiply mo by the premium. So magkano ba ang premium? Yung ginamit namin yung floor income kasi ano yung pinakamababa na pwedeng ibayad para sa PhilHealth premium, it's about 500 pesos per person per month. Yun yung pinakamababa sa yan, dun sa mga income na 10,000 pesos a month or less, 500 pesos. Kung gagamitin mo yan, mga 150 billion dapat ang premium for ang bibigay nilang budget sa 2026. So kulang na kulang yan. Opo, kasi nga po ito ho ay para doon sa mga walang kakayahan
na Yes. mag-contribute sa premium. Kasi po, Yes. itong mga manggagawa, automatic naman din yan, di ho ba? Direct contributors tayo. Opo. Yes. Yes. So far po, sir, meron na ho ba namang nagcha-champion sa atin, nagsusulong nito? Kasi mawalang galang lang po, no, sa ating napapanood ngayon, doktor, may mga kunwari po tumatayo ngayon, pero sila naman nag-approve din itong kasalukuyang budget, di ba? Sila nag-approve nito pong budget na tinanggalan po yung nagkaroon ng zero appropriations po ang PhilHealth, pero ngayon meron daw mga nagtatanggol po dito sa inyong pinaglalaban. Meron ba ho naman tayong mga kaugnay sa Kongreso para ipaglaban itong figure na atin pong hinihingi kaninyo? Well, so ang nakikinig so far sa amin, si Senator Pia Cayetano and Riza Hontiveros. Pero syempre kailangan si Senator J.B. Ejercito is also sympathetic to our views and presents. So, pero kailangan syempre botohan yan at the end of the day, di ba? Opo. Tapos sa dulo niyan, magkakaroon pa ng bicameral committee meeting. So, balik na naman ang role ng Kongreso. Sa dulo niyan, pabalik na naman sa Office of the President. Re-reviewin na naman ng President. So, kailangan din ang tulong ng Pangulo. Kasi pangako niya yan Zero balance billing para sa mga mahihirap. Ibig sabihin, kung mahirap ka at na-admit ka sa government hospital, zero balance dapat. Saan mo kukunin ang perang yon kung kulang ang ibabayad na premium sa PhilHealth, di ba? Alam niyo, kaya kami ang humihiling nito, Ted, kasi kanino ba lumalapit ang mga pasyente pag naghihirap? Di ba sa amin So, nararanasan namin na wala silang boses. Kami lang ang kinakausap nila at humihingi ng tulong. So, ramdam na ramdam namin yung hirap ng sambayan ng Pilipino. Kaya nagmamakaawa kami sa Supreme Court. Ipagbawal na yan. Nagmamakaawa sa Pangulo. Huwag mo nang aprubahan yung underfunding na for the past 4 or 5 years, underfunded lagi ang PhilHealth. Ang universal healthcare po natin, Yes. As a matter of fact, parang kinikilabutan ako, Dr. Dance, na kinakailangan pa natin magmakaawa para sa pera na nakalaan naman para dito, Dr. Dance, Yes, yung ayuda na tinatawag nila, yung indigent fund. Alam mo, gumawa kaming pagsusuri niyan dito sa Health Equity Research Foundation. Nakita namin yung ayuda, yung indigent fund dapat sa mga indigent patients. Mas marami pang nakukuha ang mga mayamang Pilipino sa indigent fund kesa yung mahihirap, no? So, mali na yung concept Bakit magmamakaawa pa for ayuda? Dapat ilipat na yung 49 billion na nilagay nila sa budget for 2026. Yung ayuda na yan, yung malasakit, yung MyFit na yan, dapat ilagay na sa PhilHealth Fund yan to fund the premium of those who are poor, no? Para automatic na pag mahirap ka, zero balance. Hindi yung pag kinulang ka, luluhod ka, hihingi kang guarantee letter. No, ginagawang pangkampanya yung funds, no? So, dapat ibalik na yan dun sa PhilHealth. Tanggalin na yung MyFit na yan. Opo, ito pong sinasabi ho ninyo na Medical Assistance for Financially Incapacitated Patients o MAIF na ito. Na from 24 billion, abay tinaasan pa nila ngayon, ginawang 49 billion pesos. Yes, tinaasan pa, nakakasakit ng dibdib Bakit? Kasi alam niyo sa amin humihingi ng tulong yung mga nag-a-apply niya, nagpapapirma ng certificate, no? Tapos tinutulungan namin kung saan sila pipila sa office ng mayor, ng governor, ng senator or congressman at hihingi ka ng pera. Dapat karapatan mo na yan, hindi mo dapat utang loob ang healthcare. Opo. Sige po. Sir, meron pong BICAM na mangyayari. Open po naman daw ito sa publiko, live stream nga ito. Meron bang balak ang inyo pong grupo? Marami po itong inyong grupo na mag-obserba dito para klaro ho na pag medyo naliitan tayo o mali, baka naman pwedeng maghayag tayo ng ating damdamin doon kung marapatin po ninyo. Yes. Yes, sigurado manunod kami. Pero alam mo, Ted, nung panahon ni Grace po, sinabi niya open daw ang BICAM. Pwede daw pumasok, nagmakaawa na kami. Pwede daw pumasok ang mass media at saka mga tao. Yung pala, ang open lang yung opening remarks, yung first day. Tapos sarado na naman yung subsequent day. So sana pag sinabi nilang
open ang BICAM meeting this year. Open all the time. Hindi lang doon sa opening day. At Opo. kung ginawa yan, malaking tulong yan kasi makikita natin sinong humihiling na kaltasan yung PhilHealth budget at saan nila nilalagay. Sinong humihiling na palakihin yung MyFit, yung indigent fund na yan, no? At saan nila binabalak gamitin yan, no? So, saan nila kinuha yung pera? Siyempre, yung binawa sa PhilHealth. Opo. Yun yung nilalagay nila sa poder nila na ayuda. Opo, at saka nga po yung kasama doon naman po ito sa oral argument sa Supreme Court na bahagi ng pera na kinuha sa PhilHealth ay pinagpopondo ng tulay doon sa Guimaras, no? Na fund. Di ho ba, no? Doktor, di ba? Napakinggan niyo po yun, no? Ang sabi daw, ang tulay ay mabuti sa kalusugan kasi daw makakapunta sa healthcare facilities ang mga tao. Parang kung ganun lang, wag na tayong DPWH budget, health budget na lang lahat, no? Hindi naman makatarungan sabihin ang tulay para rin sa kalusugan. Opo. Sige po. So, Dr. Dance, baka lang naman ngayon, baka lang po may nakikinig sa atin kasi sabi po ni Senator Soto, ni Tito Sen, at 10 o'clock in the morning po, they have a session for the budget na today. Ano po inyong panawagan sa ating mga kagalang-galang ng mga mambabatas para po sa usapin ng health budget at particular po itong PhilHealth budget, sir? Well, so 4 po yung panawagan naming 70 organizations. So, alam nyo, ang hirap-hirap pag-usapin ng 70 healthcare organization, PM, Philippine Medical Association, yung nurses, physical therapists, medtech, mga surgeons, pediatrician, ang hirap-hirap. Pero kung may problemang ganito kalaki na parang lokohan na, nagsasama-sama rin kami. Ang hiling namin 4 na bagay. Number 1, ibigay ang nararapat sa budget for 2026. 147 billion para sa mahihirap, no? Idagdag dyan yung 60 billion. Idagdag na rin dyan yung mga kakalangan na unfunded na ginawang zero budget, halimbawa ng 2025 at yung mga kulang ng 2024 and 2023 para hindi na maulit. Pangalawa, hiling namin yung sa MyFit na yan, itanggalin na yan, yung indigent fund, yung ayuda na yan. Ilipat na yan sa PhilHealth para ang kalusugan ay karapatan at hindi maging utang loob sa ating mga politiko. At pangatlo, may hiling kami na hindi natin masyadong pinag-usapan yung vape tax. Nababaan nila yung vape na naman so bawas na naman yan sa income ng PhilHealth at ng DOH. Huwag na nilang babaan yan, no? Dapat ang pinoprotektahan nila yung kalusugan ng taong bayan, hindi yung kita ng vape industry. At pang-apat, sana yun, gawing transparent ang lahat ng hearing. Dapat may full disclosure and accountability in all congressional budget hearings. So dapat open, lalo na yung bicameral committee meeting na yan. Hindi lang open on opening day. Kailangan open yan all throughout. So yun ho ang hiling namin. Opo. O sige po. So Dr. Dance, kami po ay mag-aantabay sa kahinatnan nito pong deliberasyon ng ating budget at kami po ay inyong kaisa sa inyong pong panawagan. Salamat, Dr. Dance. Thank you. Opo. Maraming salamat. Opo. Thank you.